What's up mga kagadgetero, mga kagadgetera? So today, magbibigay ako ng konting tips sa mga kagadgetera natin dyan na mahilig bumili online. So alam ko marami na sa inyo ang nadali dito ng mga seller na no issue, pero pag uwi sa bahay, bigla mo na lang malalaman na meron palang issue yung phone na binili mo. Kadalasan dyan ay sira yung earpiece or mabilis malobat, ayan, etc. So yan yung mga pag-uusapan natin ngayon guys. So stay tuned lang and keep watching para nun meron kang makuhang tips bago ka bumili ng second hand phone. So okay, umpisahan na natin. So ayun na nga mga kagadgetero, mga kagadgetera, no? So bago natin umpisahan, meron muna tayong shoutout muna natin yung mga tropa natin solid dyan. Shoutout muna natin sa tropa natin si Alexander Donato. Shoutout din kay Juan Carlo from Zamboanga, Sibugay. So layo na narating natin guys, Zamboanga, Sibugay. Shoutout din kay tropa Giancarlo Dador. Shoutout din kay Kimi Parumog at shoutout kay Aldrin Bernabe. So yan yung mga tropa natin solid. Ang topic natin ngayon, bibigyan ko kayo ng tips para nun maiwasan natin yung problema na pagkabili mo ng cellphone, pag uwi mo sa bahay, bigla na lang meron ka madedetect na ayaw mag-charge, walang signal, sira yung mouthpiece, sira yung ear. So yun nga yung dapat nating iwasan at yan yung ituturo ko sa inyo. Disclaimer lang, ang ituturo ko is based on my experience lamang, hindi po ako ganun ka-professional. So okay, umpisahan na natin. Una kong chinecheck kasi is yung kanyang panlabas na looks. So pag nakita ko yung unit na makinis, walang dents, walang scratch, walang kahit anong mapipintas mo sa cellphone, so for me good yon, kasi ibig sabihin nun is maingat yung may-ari. So may possible na wala siyang issue, pero may possibility din na meron siyang issue on the system. So yan yung mga dapat nating i-check. Sunod natin dyan, i-check natin yung camera. Click mo yung camera and then i-check mo kung nagsha-shaky ba yung camera niya, or hindi nag-autofocus, or hindi gumagana yung LED flash. So yan yung mga dapat nating i-check. And then sa front camera naman, i-check mo kung merong moist yung camera niya sa harap. So yon. Pag walang moist, ibig sabihin good yan. And then sa likod, pag hindi nagsha-shake yung camera, okay yan, good yan. And then next naman tayo dito sa mga button. Ayan, sinecheck mo. Ito naman yung pangatlong sinecheck ko, yung button. Then check mo yung button, nag-on and off ba? Yan, then sa volume, check mo yung volume kung gumagana ba yung... Pag gumagana yung volume niya and then yung button, so ibig sabihin good siya. Okay. So next naman tayo sa kanyang battery. So paano ba malalaman yung battery niya kung accurate pa ba yung pagbabawas ng kanyang percentage? So madali lang yan guys, ganito ang gawin mo. Tingnan mo yung battery percentage niya, tandaan mo, halimbawa tinignan mo yung battery percentage niya 80%, and then i-restart mo yung phone, and then pag after mo i-restart, nag-open na siya, and then pag nakita mo na yung kanyang battery percentage ay bumaba sa 70% or 75% lamang nung after mo i-restart, so ibig sabihin nagja-jump na yung kanyang battery. Ibig sabihin nun sira na yung kanyang battery, so wag mo nang bilhin yun. Then next tayo sa pinaka-importante guys is yung mouthpiece and yung kanyang earpiece. Ayan yung mga bagay na importante sa isang cellphone, kasi hindi mo magagamit yung cellphone mo o walang kwenta yung cellphone mo kapag sira ang mouthpiece at saka yung kanyang earpiece. So okay, paano ba i-check yan? Siyempre unang-una meron kang dapat pang tawag para kapag nag-meet up kayo, tawagan mo yung cellphone number na nakasalpak doon sa cellphone na bibilin mo. And then pag natawagan mo siya, ilapit mo doon sa tenga nung kasama mo or sa tenga mo, then magsalita ka kung maririnig mo yung boses mo dito sa earpiece. So pag narinig mo yung boses doon, so ibig sabihin buo yung earpiece mo ha. So ibig sabihin buo yung earpiece. Okay. So paano kung wala akong load? Ayan. Paano kung wala kang load? Ang gagawin mo naman dyan is punta ka naman dito sa may kanyang contacts. Punta ka sa contacts and then pindutin mo yung recent
punta ka sa contact, then pindutin mo yung resend. So tapos tignan mo doon kung meron na call history na 10 minutes na haba ng usapan nila bago kayo mag-meet up. Ganon. And then kung wala naman, yun lang. Kailangan talaga number 1 kapag makikipag-meet up ka is meron kang load para sigurado 100% buo yung mouthpiece. Yung mouthpiece naman, paano natin i-check kapag wala tayong load? So yan, magandang tanong din yan. Madali lang naman yan. Open mo lang yung camera and then sa video, open mo yung camera then video, tapos magsalita ka, test mic check, ganon. Then mag-record mo lang, tapos i-save mo yon video na yon, and then i-play mo. Kapag may boses yung video na ni-record mo, so ibig sabihin buo yung kanyang mouthpiece. Kapag wala, ibig sabihin sira yung kanyang mouthpiece. So okay. So ano pa ba ang dapat natin i-check kapag bumili tayo ng second hand phone? Syempre yung kanyang charging port. So paano ba natin i-check yan? O charging port, kadalasan yan yung nagiging issue kapag uwi mo sa bahay, ayaw mag-charge. Kaya kailangan dapat bago ka makipag-meet up, meron kang dalang charger. O kaya naman is power bank kung walang charger, kasi mahirap din naman may dala kang charger, wala kang sasaksakan. So mahalaga din yung power bank. Okay. So pag na-check mo na yan, punta ka naman sa sa jack. Try mo yung headphone mo kung okay ba, kung gumagana ba yung headphone jack. Ayan, kasi importante din yung headphone jack kasi marami dito ang gumagamit na cellphone gusto nakikipag-usap sila through headphone. Tag pa natin dyan guys yung yung ghost touch na tinatawag, and then yung dead pixel. So yan mga major issues yan na minsan hindi natin napapansin. At saka yung isa pang sakit ng Samsung is yung AMOLED burn. Minsan hindi natin yan napapansin, lalo na pag slide pa lang yung AMOLED, hindi mo yan mapapansin agad-agad, lalo na kung hindi mo tititigan yung kanyang screen. So yun yung dapat mong i-check bago ka bumili ng second hand phone. Saang model ba nakikita yung mga ganong kadalasang issue? So yung mga ganong kadalasang issue hindi naman yan madalas nakikita sa mga latest phone natin or sa mga bagong labas lang na phone. Nakikita yan kadalasan, syempre tulad nga ng sinabi ko, kung ikaw ay bibili lang ng budget phone sa halimbawa sa halagang 2,500 or 3,000 to 5,000, yan yung mga kadalasang phone na nagkakaroon ng ganong issue. Bakit? Kasi sila yung mga phone na model is 2017, 2016 to 2015. Ayan. Kasi sa tagal na ng phone na nagamit or sa tagal na ng model ng phone, so ibig sabihin minsan pag-aabutan na tayo ng mga issue kahit hindi natin ginugusto or sinasadya, hindi natin maiiwasan na pag-abutan na tayo ng issue. So yun doon na nga nagkakaproblema kasi hindi yun nakikita sa panglabas lang na looks yung mga ganong issue. So kaya kailangan dapat i-check mo mabuti yung phone, hindi lang sa looks, kundi dapat pati din sa loob hanggang sa dito sa mga paligid ng phone. Siyempre ang hirap ng buhay ngayon, tapos bibili ka ng phone halagang 3,000, yun lang yung naipon mo sa loob ng ilang buwan, diba? Tapos magkakaroon pa ng issue. So kaya dapat sa panahon ngayon meron kang kaalaman sa pagbili ng second hand phone para hindi ka magka-problema bandang huli. So ayan mga kagadgetero, sana meron kayong natutunan sa ibinahagi kong konting tips para sa pagbili ng second hand phone, kasi lalo sa panahon ngayon uso ang pagbili ng mga gadgets through online and kung saan pa shipping. So paano pag shipping? Ayan, mahirap yan pag shipping. So kailangan pag shipping makipag video call ka muna sa kausap mo bago ka makipag-transact, para noon ma-test mo yung cellphone kahit hindi mo pa siya nakikita personally, ma-check mo na rin yung mga dapat i-check. Okay? So ayun lang, maraming salamat na meron kayong natutunan sa akin. So katulad ko, nadali rin ako ng online seller na no issue daw. Then pag uwi ko may issue pala. So sabi nga nila, hindi ka matututo kung hindi ka magkakamali, and hindi ka matututong tumayo kung hindi ka muna madadapa. So yun lang mga kagadgetero, mga kagadgetera, sana makatulong yung shinare ko sa inyong tips
sa pagbili ng second hand phone. So yun lang, maraming salamat and keep watching lang sa aking channel. Magbabahagi pa tayo ng tips and mag-unbox din tayo ng mga phone natin and more reviews syempre para sa ating mga kagadgetera dyan. Yun lang and God bless guys. And see you to my next vlog, and huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel na Joms Gadgets. Click the notification bell para lagi ka updated sa susunod pa natin mga upload. And see you guys to my next vlog. Peace out.